Hanggang ngayon ba relevant pa rin itong si Antonio Trillanes, itong si dating senador? Nako, itong si Magdalo. Ilang buwan ding nanahimik tong tao na to. Ang ingay-ingay ito nung senador siya. Ang dami nitong mga ipinahiya ng mga kapwa niya senador. At hanggang ngayon, feeling relevant pa rin itong si Senator Antonio Trillanes sa kanyang mga pinagsasasabi. At yung latest nga na napanood ko ay itong tungkol sa sinasabi na bank account daw nitong si Pangulong Duterte. So panoodin natin mga buddy, ang parte na kung saan ay may ipinipresenta itong si Senador, dating Senador Antonio Trillanes, at ipapakita ko rin sa inyo yung portion na kung saan ay sinagot naman ng AMLAC or yung Anti-Money Laundering Council, kasi nabanggit ni dating Senador Trillanes itong AMLAC sa kanyang mga sinabi dito sa presentation na to. So mas maganda ipakita natin, para at least ay fair tayo kung talagang dapat nating paniwalaan pa itong tao na to. Natagurian nga itong sundalong kanin tinagurian nga itong attack dog dati. 'Di ba? Ang daming mga ang daming mga sablay nito na mga akusasyon. At hanggang ngayon nga ay nagpupumilit pa rin na maging importante siya sa publiko. Siguro nagbabalak na namang tumakbo, baka gustong bumalik sa pagkasenador. Kaya ganito, gusto niyang kuhanin ang loob ng mga tao dito sa mga sinasabi niyang mga akusasyon. Ang nangyayari mga buddy, mas lalo siyang kinagagalitan, mas lalo siyang kinaiinisan ng mga tao dahil parang parang wala na siyang paninindigan, parang wala na siyang anong tawag ito, saysay na pakinggan kung ano man yung mga sinasabi niya, kasi nga halos puro sablay. Doon pa nga lamang sa pag nila dun sa Magdalo, 'di ba? Naging successful ba? Hindi. Kaya yung itong si Trillanes mga buddy, mulat sa poll nung sumikat ito at naging senador, ay hindi talaga ako bumilib dito sa tao na to. Kahit ito ay dati ring sundalo. Marami akong mga nakilala na mga opisyal, na mga sundalo na kung saan ay walang binatbat itong si Trillanes mga buddy. Sa totoo lang, walang binatbat ito. Kaya ito, pakinggan natin itong pinagsasabi ni Trillanes. May pinipresent siya dito mga buddy. Ayan. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Ayan na-validate na ng ombudsman na kaparehas ng isinabmit or isinumite ng AMLAC or yung Anti-Money Laundering Council. Ayan malinaw na malinaw yan. Isinabmit, na-validate ng ombudsman at kaparehas ng isinabmit ng AMLAC. Kaya po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Ulitin natin mga buddy yung part na kung saan ay sinabi ni Trillanes yung tungkol doon sa ombudsman. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. 2016 pa. Ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya kaparehas ng isinumite ng AMLAC sa kanila. Tingnan natin itong sinasabi naman ng AMLAC or nung Anti-Money Laundering Council, kasi 'di ba sinabi ni Antonio Trillanes, binalidate ng ombudsman at kaparehas ng isinumite ng AMLAC sa kanila, sa ombudsman. So anong sagot naman ng AMLAC? Of the documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement
denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by Senator Trillanes. Dinay ngayon na AMLAC na sa kanila galing, na sila ang source. So, sino dapat natin paniwalaan dito? Akala ko ba siguradong-sigurado itong si Antonio Trillanes, pero dito sa sinabi ng AMLAC ay dinideny na galing sa kanila yung sinasabi na dokumento. Ulitin natin mga buddy ha. We are the source of the documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by Senator Trillanes, Mr. Chair. Malinaw pa yan mga buddy sa sikat ng araw na tayo ay pinagloloko lang nitong si Antonio Trillanes. Sa kagustuhan nito na mapabagsak ang mga Duterte, kung ano-ano na yung mga pinagsasabi niya, dinideny mismo ng Anti-Money Laundering Council na sa kanila galing yung dokumento na sinasabi ni Trillanes na kung saan i-validate daw ng ombudsman. Anong tawag yun sa ganon? 'Di ba? Panloloko. So na-deny na noong 2016, then another year na sinasabi nga nagkaroon pa ng public statement ang AMLAC. 'Di ba? So ganitong klase ng tao ang hindi nyo dapat paniwalaan.